Ah, Hello mga kalods. Nandito tayo sa vlog ko about sa is na ito. Ang akin lang gusto ko malaman ninyo kung paano ninyo gawin ang about sa is. Ganito yan. Kung nagka-problema kayo, gagawa ng create account, punta lang kayo dito sa website na to, dito sa member login. Ngayon nakikita ninyo dyan yung forgot user ID at saka yung user ID saka password. Pipindutin nyo yun lang yung register, yung wala pa yung user ID at saka password, no? Ngayon pipindutin niyo yun, tapos i-certify ninyo para makapasok kayo at saka proceed. Ngayon nakikita niyo dyan mayroong is number. Ngayon ilagay niyo yung is number niyo kagaya ng yung number na to, yan, 10. Ngayon ilagay naman ninyo yung email niyo o Gmail, ilagay niyo dyan, nakalagay dyan. Ngayon kailangan tama ang mga nailagay ninyo para hindi mapinding yung processing. Ngayon ilagay niyo naman yung user ID ninyo, yung user ID lagay niyo kagaya niyan, yung gusto niyo kapital, kunwari akin pangalan, ganyan, lagay niyo 1987. Dapat magkapareho sila, kailangan magkapareho sila para hindi mapinding yung processing. Dahil kung hindi magkapareho, may mali siya, hindi siya papasok. Ngayon kailangan ayusin yung pagsulat ninyo at yan yung paano gagawa ng yung create account. Kailangan active yung Gmail na ilalagay ninyo, tapos ngayon fill up nyo yan lahat. Nakita ninyo yung blank na yan, about sa address ninyo yan. Ngayon, bali, fill up pa ninyo, lagay nyo, may purok kayo, lagay nyo may purok. Kung barangay lang, lagay nyo barangay. Ngayon, ayusin nyo yung pagsulat para coincide doon sa is website na gagawin yung user account para hindi na kayo mahirapan pabalik-balik. Ngayon, nakikita niyo dyan, Metro Manila, tapos yung ninyo is province. Pindutin yung province. Select niyo kung saan kayo, taga saan kayo. Tapos yung municipality, pindutin niyo. Then, barangay, kung saan kayo sa barangay. Nilagay ninyo dyan. Ngayon, siselect tayo ng yung kagaya ng savings account, number, Citibank, cash card, UB, quick card, at etc. Yung basta yung ginagamit sa SS. Yung nag-open kayo noon na pwede siya makaselect tayo. Ngayon, kung mayroon kayong mobile number doon sa SS, mobile number na active na naka-update siya, pwede nyo pindutin yung mobile number. At saka yung UMID card, kung mayroon na kayo, pwede din yun. Ngayon, yung employer ID number, household employer number, kung alam niyo yun, yung employer ID ng amo nyo, yung umalis kayo. Tapos, yung PRN or PID, payment reference number, pwede din yun para magamit nyo, para makapasok kayo sa create account. Dito naman sa date of loan o existing loan balance, kung alam niyo yung kailan kayo naglo-loan or yung ninyo, pwede din yun.
Tapos yung transaction about sa personal record, kung alam ninyo. Pero December 10, 2020 lang nagsisimula yon. Kung 2020 pababa kay 2019 hanggang pababa, meaning yan hindi pa pwede. O sige, punta na tayo dito sa mobile number. Bali, ilagay ninyo yung mobile number ninyo. Pindot, tapos I'm not a robot, pindutin ninyo. Ngayon, yung certify, yung agree, pindutin yung okay, yan, yung okay, yung submit, para makapasok kayo doon. Pag oras naging ganyan na yan siya, yan, pindutin yung confirm, pupunta yan doon, ganyan. Oh. Ganyan na yung nangyari. Sana kung naano nyo yung tinuturo ko, kung naintindihan nyo, paki-subscribe na lang at saka mag-follow sa akin sa FB page at saka i-share nyo naman or i-like. Salamat.